Ang dalawang nilalang na uri ng aswang na may parehong interes sa isang sinapupunan ng buntis. Isipin natin kung sakaling ang dalawang ito ay magkasagupaan sa madilim na gabi, ano kaya ang mangyayari at sino ang mananalo? Tara pag-usapan natin ang manananggal laban sa tiktik. Ang manananggal ay may kakayahang lumipad at maghiwalay ang itaas na katawan nito mula sa ibaba. Ang tiktik naman ay may kakayahang magpalit ng anyo at maglakad ng tahimik nang hindi nararamdaman ng sinuman. Pag-usapan naman natin ang kanilang mga kakayahan at kahinaan. Ang manananggal ay lumilipad. Nagbibigay ito ng kalamangan sa laban mula sa isang tiktik dahil maaari itong umatake mula sa itaas o makatakas mula sa panganib at atake ng tiktik. Ang kakayahang maghiwalay ng itaas na katawan mula sa ibaba ay nagbibigay ng mabilis sa pag-atake mula sa itaas at alertong makakaiwas mula sa baba at kitang-kita ang kanyang target. Ngunit mapanganib kapag nakita ng kalaban ang kanyang naiwang bahaging katawan. Dahil kapag nahiwalay ang itaas na katawan, ang ibabang katawan ng manananggal ay mahina at madaling masaktan. Ang manananggal ay mahina sa mga kutsilyo, sibat at iba pang matutulis na bagay. Ito naman ang kakayahan ng tiktik. Ang tiktik naman ay mabilis magpalit ng anyo. Nagbibigay ito sa tiktik na uri ng aswang ng kakayahang magtago at maglakad ng hindi napapansin. Nagbibigay ito sa tiktik ng kalamangan sa pag-atake mula sa likuran o pag-iwas sa panganib. Ngunit ang kanyang kahinaan ng tiktik ay mas maliit kaysa sa manananggal, kaya madaling matalo sa pisikal na labanan. Hindi ito makapag-atake mula sa itaas o makatakas mula sa panganib. Sa pangkalahatan, ang manananggal ay may kalamangan sa labanan dahil sa kakayahang lumipad at maghiwalay ng katawan. Gayunpaman, ang tiktik ay may kakayahang magtago at mag-atake mula sa likuran na maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan sa ilang mga sitwasyon.